Taon-taon may nagtatanong sa'yo, gusto mo bang umasenso, gusto mo yumaman, kada New Year, ang wish natin puro positive, tama ba? Talon ka pa ng talon, lahat polkadat ang suot mo, pati underwear mo, naka-polkadat ka. Pero wala ka ba napapansin? Taon-taon gusto mong yumaman, pero hindi ka pa rin yumayaman. Balik kami nakaraan 5 taon, yung 2012 na New Year mo, gusto mo rin mag-yumaman nun? 5 taon na nagda sa buhay mo, pero yung gusto mo, hindi pa rin nangyayari. Sabi po ng mga mayayaman, kung gusto daw po natin yumaman, may sikreto daw po. Sabi ko kapag sikreto. Sikreto. Sabihin ko ngayon na sikreto, so malalaman mo. Una, dapat daw matuto kang dumikit sa mayaman. Didikit ka lagi. Bakit dapat may kausap ka lagi? Hindi para manghingi, ha? Didikit ka daw para matuto ka. So una, dapat dumikit ka. Sabi ko sa katabi, lumayo ko sa tabi ko. Pinalayas yung katabi, ano. Pangalawa, dapat matuto kang makinig sa mayaman. Hindi ka lang dumidikit, dapat nakikinig po tayo. At pangatlo, dapat matuto kang sumunod. So tanong, yung tatlo bang yun, kaya nyo bang gawin? Yes! Ang dali lang yun, hindi lang pinag-uusapan dito ang katayuan mo sa buhay, hindi pinag-uusapan na naman ang bulsa mo, hindi pinag-uusapan ang natapos mo. Ang kailangan lang, matuto kang dumikit, makinig, sumunod. Tama ba? Yes. O testingin natin. Yung gitna na lang yung pakikinig. Kasi ngayon, magsasalita po ako, kayo yung makikinig. Tama ba? Meron tinatawag na good listening attitude. Good listening, marunong makinig. Pag makikinig po, ano bang gumagana? Eto, tama, makikinig ka. Tama ba? Narinig niyo ba ako? Yan. Kaya lang, yung iba nakakarinig, pero hindi naiintindihan. Okay, listen. May konting exercise po tayo para ma-check natin kung kayo marunong makinig. Okay, follow my instruction. Sa Tagalog, sundin niyo po ang aking sasabihin. Maliwanag po ba? Yes! Okay, yung kanang kamay niyo po, ipesa sa inyo po. Sige po, pesahin na. Huwag niyo turuan yung katabi mo kung alam mo na yun. Okay. Listen. Makinig kayo mabuti, ha? Yung kanang kamay niyo po na nakapesa side, ilagay niyo po sa inyong chin. Ayan. Chin ba yan? Ito ang chin. Ito ang chin. Sabi ni ate, huwag. Patay. Inihakigis yung ko. Ang liwanag ng instruction kasi kayo makikinig. Iba po ang nakikita, iba ang naririnig. Tama ba? Kaya ka hindi yumayaman, wala kang ginawa kundi manood sa mayaman. Tama ba? So sabi ng mayaman, dapat matuto kang makinig. You have to listen. So ngayon po, ako'y makikinig. Ako'y makikinig. Ako'y magsasalita, kayo makikinig. Ganun trabaho nyo? Ayan, makikinig. So participate. Pag sinabing good listening, naandito po kayo ngayon. Yung iba kasi naandito, pero nabubuhay sa nakaraan. Ayan, naandito siya, iniisip yung mga utang. Naandito siya, iniisip yung hinaharap naman. So dapat present ka ngayon. Mabilis lang po ito, mga 45 minutes, matututo kayo. So lalagay na natin sa tamang direksyon. Sino po dito ang mga empleyado? Taas po ang kami ng mga empleyado katulad ko. Taas po kami. Kukunti pala. Sino po ang mga negosyante naman? Yan, kukunti rin. Proud ka sa ano mo. Sino po mga estudyante? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano po kayo sa lipunan? O mga bakante. Wala po none of the above. Okay, palamunin lang sa bahay. Wala ko sa listahan. Okay, ano ka man, makinig ka mabuti. Kasi gagawin namin kayo negosyante, tama ba? Ako po naging empleyado for more than 20 years. Napakasipag ko pong empleyado, naikwento rin ba, dati po factory worker. Pero nag-resign po ako, tumaas ang posisyon, almost managerial ng posisyon ko. Nung nag-resign ako, kaya lang, tumataas ang posisyon, yun naman ang bulsa, hindi kumikita na maganda. Nung na-introduce sa akin ng Global, ginawa ko part-time, after ng trabaho, ginagawa ko po ito, 2-3 oras, pag Sabado-Linggo, talagang full-time. After a year, nakabili po ako ng unang kotse ko. Pangalawang kotse rin Montero Sports. Kinuusap ko rin yung boss ko sa trabaho ko. Sabi ko sa kanya, boss, you're fired. Nag-resign po ako sa trabaho kasi yung kinikita ko po sa employment, dati ng 1 buwan, noong kayo nagpa-part-time sa Global, minsan 1-2 araw kinikita ko dito. So di hamang na mas malaki po kinikita dito, kumpara doon, kumakain ng malaking oras yun, konting oras dito. So dinibot ko na po yung oras ko dito ng full-time. Ngayon, almost more than 10 years na po ako dito. And yung dating kita po sa employment na 1 buwan ko, ngayon kinikita ko dito ng half day lang. So tanong, gusto niyo ba na mangyari sa inyo yan? Ang
sipag at tiyaga, pag mali ang dinadaanan mo, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Parang ganito po, mabilis ang sasakyan, sinasakyan mo. Ang gusto mo ay makarating sa Baguio. Ang tinatahak mo pupuntang Bicol. Saan ka makakarating? Sa Baguio o sa Bicol? Kahit 120 ang takbo mo, pag mali ang dinadaanan mo, imposibleng makarating ka sa paroroonan mo. Tama ba? Ang pagyaman, kapag ginagamit mo sa employment, hindi ka makakarating sa pagyaman. Pwede kang kumita. Anong dapat gawin? Idagdag lang po itong ituturo namin sa inyo. Okay lang ba yun? Okay, so, sino ba? Sabi kanina, matuto kang dumikit sa mayaman. Sino ang didikitan natin? Siyempre, mga milyonaryo. Tama ba? Mga multi-millionaire. Magbasa kayo ng libro about, may book, mabibili ka sa National Bookstore ng libro ni Lucio Tan. May makikita ang libro ni Henry C. Makikita si libro ni Gokong Wei. Basahin mo yun. Kasi may mga sikreto doon na tinuturo, tama ba? Huwag kayong magbasa ng libro about sa kahirapan. Meron ba libro ng gano'n? Dakilang dukha. So huwag kang dikit ng dikit. Pagiging mahirap, hindi kasalanan ng pagiging mahirap. Kaya lang, huwag kang didikit sa kapwa mo kasi sa even the Bible, sabi ng Biblia, ang bulag at ang bulag, pag dalawa nagsama, hindi mahuhulog sa hukayan. Tama ba? Ang mahirap at mahirap, hindi pwede pagtulugan kasi para silang mahirap. Kaya may isang may malinaw na mata na nag-guide sa kanila. Tama ba? Ngayon makikita natin ito. Ako may naging empleyado for more than 20 years. 95% ng tao na andito po sa employment, sa self-employed. Sino yung mga self-employed? Mga doktor, mga abogado, mga accountant, yung mga day-on-the job. Bakit mas marami ang tao dito kumpara sa mga business owner o mga investor? Kasi ito po yung tinuturo sa atin ng school, saka ng mga magulang natin, tayo mga bata pa. Kung babalikan niyo po inyong kayo elementary o nung preschool, lagi tinuturo sa atin ng mga nanay natin, anak, mag-aaral ka mabuti, ha? Para pa ikay nakatapos ng pag-aaral, ikay makatagpo ng isang magandang. Ay, naku, bugbog ang tenga ko dyan sa nanay ko, nung maliit ako. Kaya pag-graduate ko ng high school, hindi na ako pag-kolehiyo, naghanap na ako ng 20 taong nagtrabaho, hindi yumaman. Bakit? Dito po kasi, tinatawag linear income. Ibig sabihin, pa ikaw na wala sa trabaho, wala ka na nakikita, no work, no pay. Tama ba? Ito po yung tinatawag na, sa business po, tinatawag na residual income. Ibig sabihin, pag residual income, hindi na ikaw ang involved. Ikaw at yung mga tao mo. So kahit may umabsent, tuloy ang kita mo. 95% ng wealth na andito po sa side na to, at 5% na andito. Tingnan niyo po mabuti ang figure, mga kapatid, ha? Kung ma-analyze natin mabuti. Mas marami ang tao na naghahati sa maliit na pera. At dito, konti ang tao na nagpaparati sa napakalaking pera. Ngayon, mga kapatid, kung gusto niyo po yumaman, kung gusto makahuli ng maraming isda, saan ka pupunta? Doon sa konting isda o sa maraming isda? Sa marami. Kung gusto po natin umasenso, ito ang pag-aaralan natin. So ituturo namin sa inyo paano magpatakbo ng isang negosyo. So tanong, gusto niyo bang maging negosyante? Yes! Okay. Sabi po ni Paul St. Pilzer, isa po sa well-known economist sa US, sabi niya, for the next 10 years, meron daw isang industry na makapag-create na mahigit 10 million na bagong milyonaryo. Doon sa libro ng The Perfect Storm. So sabi doon sa latest book niya, dapat daw kung papasok ka sa isang negosyo, dapat naka-align dito. May kinalaman sa wellness. Yan daw ang pumapatok ang 21st century. Tayo ka ng spa, maganda yan. Yung mga massage. Pumunta ka na lang Robinson, yung mga pong nasa supermarket. Simpleng pansit canton, dati ngayong pansit canton with vitamin C. Tama ba? Yung ketchup, nilalagay nila ng kung ano-anong health benefits. Kasi alam niyo bakit? Pag hindi ka umalain dito, medyo matatalo ka sa competition. Tingnan niyo lang po ang Mercury Drug. Sa Mercury Drug na lang, yung mga drugstore, 50% ng tinda ngayon, puro supplement na. Kukunti na ang mga pharmaceutical product. Bakit? Ang tao gusto ganito na, wellness. At alam niyo po ba ngayon, ang edad ng tao humahaba ng humahaba. May mga istorya na about 110, may 120 na. Ibig sabihin, because of this trending, ang tao natututo na gumamit ng mga healthy foods. Tama ba? Tama ba? Ngayon, ipapakilala po namin sa inyo ang negosyo. Sa mga first timer po, you will be the judge. Kayo po ang hatol kung magugustuhan nyo o hindi nyo magugustuhan. Kung magugustuhan nyo po itong negosyo to, tutulungan po namin kayong maging successful. Kung hindi naman po nyo magustuhan, gustuhin nyo po.
Sabi, ano yung piliin ko na parehas naman. Okay, so simulan ko na po. Ito po yung pangalan ng company natin, Alliance in Motion Global. Tayo po nagsimula 2006, 11 taon na po ang kumpanya natin. Pinatatakbo po ng 3 magagaling na may-ari. Ito po nasa gitna ang ating presidente, si Dr. Eduardo Cabantog. Tinatawag po niya the Visionary President. Ito na po ang ating Chief Finance Officer, tinatawag po siya the Mentor of all mentors, si Engineer Francis Miguel. Si Sir Jan Aspiris, siya na po ang ating Chief Marketing Officer. Silang tatlo po, meron po silang more than 50 years combined experience pagdating sa ganitong klaseng negosyo. Bisay makaranasan ba? At ang maganda nito, ang ating kumpanya po ay napakarami ng award na natanggap. Tayo po ay member ng tinatawag na MLMIA o Multi-Level Marketing International Association. And taon-taon po tayo nire-recognize ng BIR. Lagi po tayong kasama sa mga top companies na may pinakamataas na remittance ng withholding tax. And tayo po ay 2 beses nang nabigyan ng award ng yung the biggest human smiley ng Guinness Book of World Record. Pagdating sa award, napakarami po hindi natin pag-discuss namin yan o ubos na malaking oras. And maganda po nito, tayo po may magagaling na suppliers. Isa po dyan ang Nature's Way. Ang Nature's Way po is a $1 billion company sa US. Sila may pioneer sa herbal medicine sa Amerika. Lahat ng produkto nila may good manufacturing practice, halal seal and kosher-rated. Meron po sila more than 200 na mga medical doctors, herbalists, and scientists na gumagawa ng research and development. Lahat po ng product nila matataas yung tinatawag na ORAC value. Sabihin mo, ORAC. ORAC. Ano po ibig sabihin ng ORAC? Sabay-sabay po tayo. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ano po yung Oxygen Radical Absorbance Capacity? Yan po ang scale o pansukat sa tinatawag na antioxidant capacity ng isang produkto. Ano naman po yung antioxidant? Antioxidant, ibig sabihin po niyan, anti-rheuma, anti-diabetes, anti-cancer. Ang antioxidant po mga kapatid, ang lumalaban sa mga free radicals na pumapasok sa katawan natin. Bakit kailangan labanan ng free radicals? Ang free radicals po ang sanhi ng lahat ng klase ng karamdaman. Simula po sa simpleng ubo hanggang sa pinakamalalang cancer, ang may kasalanan ay yung tinatawag na free radicals. Sa tanong, gusto niyo ba makaiwas sa sakit? Yes. Para makaiwas sa sakit, mga nanay at tatay, iwasan niyo ang pinagmumulan ng sakit. At ang pinagmumulan ng sakit yung tinatawag na free radicals. Kaya saan na andun yun? Para alam mo kung saan kayo iwas. Tama ba? Ang free radicals po ay natatagpuan sa pagkain na kinakain natin, sa tubig na iniinom mo, at sa hangin na ating nilalanghap. So mga nanay at tatay, kung ayaw magkasakit, huwag po kayong kumain. Pangalawa, huwag po kayong iinom. At higit sa lahat, huwag kang hihinga. Ang tanong, itong tatlong ito, pwede ba natin iwasan? Hindi. Hindi mo may iwasan yan kasi po yan ay pumapasok sa ating katawan. At pag ang pumasok ang sakit o bakterya sa ating katawan, anong dinadamage niya itong ating cells? Ito po yung ina-atake niya. Bakit? Ito yung pinakamaliit. So ang bakterya maliit, ito pupunta sa pinakamaliit. Pag ito po yung pinatay niya o nagkasakit ang cells mo, tawag sa sakit na nasa level ng cells, tawag ng stage 1. Dito po, curable, nagagamot ng prutas, gulay, pag nandito sa sakit mo. Pag ang sakit, kumalat ng kaunti sa tissue, tawag ng mga doktor dyan, stage 2. Dito sa level na ito, kapatid, nagagamot ng antioxidant, napapagaling ka. Kaya lang pag ang sakit nasa organs mo na, ang tawag ng mga doktor yan, stage 3, medyo malala na. Minsan may taning na ang buhay. Ang malala niya pag kumalat sa sistema mo. Yung sakit, pag kumalat ang sakit sa sistema mo, tinatawag ng doktor, habang tumataas ang level mo, level 4 na, stage 4 na. Pag ang sakit, stage 5, cremation na. Patay na. So maganda po nito, anong silbi po ng antioxidant? Sa level na to, pinapatay o pinalalakas ang cells mo para ikaw hindi matalaban na tinatawag na free radicals. Ngayon, maganda ba ang antioxidant? Yes. O saan ang gagaling naman to? May pinanggagalingan ng sakit, nasa pagkain, nasa tubig, nasa hangin. Ang antioxidant, ito po sabi, para manatili kang malakas, may panlaban ka sa sakit, dapat kumakain ka daw po ng 5 klase ng gulay at prutas araw-araw. Tanong, nagagawa niyo ba yan? Sino po nakakagawa ng 5 fruits and 5 vegetable? So kung hindi mo nagagawa, ibig sabihin, medyo mahina ang katawan mo. Pero ang katawan po natin, huwag kayong mag-alala, yung po yung nagpo-produce na tinatawag na natural antioxidant. Kaya lang, ito ang kaya lang.
Pag umidad ka na ng 30, humihina na o tumitigil na mag-produce ang katawan mo ng antioxidant. Sino po ang 30 na pataas? Taas mo ang kamay. Yan, yung mga nakataas ang kamay, yung mga tagilid. Nabiro ko. Yung iba ay mataas yung 30. Pero kita mo sa itsura. So sabi naman, sino sa akin din po, matanda o yung bata? Di ba tayo nagkakaedad ka na, konting ambul lang, bisipon ka na. Tama ba? Konting trabaho lang, masakit na balakang mo. Pero nung bata, kahit maghapon, takuri, ang lakas-lakas mo kasi ang katawan, mataas ang production ng antioxidant. Ngayon, kung hindi ka umiinom ng mga prutas, at hindi ka kumakain ng gulay at prutas, pwede ka uminom ng mga food supplement. Maraming food supplement na mabibili ka. Sabi ni Robin Padilla, para lumakas ang iyong liver. Ikay uminom ng liver aid, di ba? Sabi naman ni Isa Calzado, para lumiwanag ang ating paningin, ikaw uminom ng ay mo. Ano? Of tea, di ba? Para lumiwanag yung mata natin. Maraming supplement for the skin, for the bone, lahat yan, for the muscle, maraming supplement. Kaya maganda po nito, may isang product po tayo na pinadevelop tayo sa Nature's Way. Lahat ng parte ng katawan natin, masasakop niyan. Pangalan ng product natin, C24/7 Naturaceutical. Pag sinabing natura, mga kapatid, nature, ceutical is science. Pinagsama po natin yung technology saka yung nature. So kaya niya mag-penetrate on your cellular. Bibigyan ka ng protection against free radicals. Magkakaroon ng immunity. Tumitibay yung iyong cells. At higit sa lahat, may cardio protection and cancer protection. We are averaging 8 to 10 million sales per day dyan sa product po yan. Mamaya po, after ng to, pumunta po kayo sa third floor, doon po ang distribution natin. Makikita niyo yung dami ng bumibili. Pag isang produkto po, maraming bumibili, may indikasyon po yun, may ibig sabihin po yun. Parang ganito po, isang restaurant, hindi ka pa nakakain doon, pero ang daming kumakain o pila. Ano ibig sabihin nun? Masarap ang pagkain doon. Kahit ikaw ay hindi pa nakakain doon, garantisado na masarap ang pagkain doon. Tama ba? Isang sinihan na ang haba ng pila. Ano ibig sabihin nun? Bold. Hindi na akong bold pala. Ano ba? Bakit mahaba pila? Maganda palabas. Tama ba? Pag maraming langgam, ano ibig sabihin nun? May matamis. So pag may maraming taong bumibili, maraming nagkakagulo, ibig sabihin, mayroong something na interesting doon. Tama ba? And hindi lang po yung ganda ng produkto o benta natin may pagmamalaki. Even mga testimonials po ng mga product natin. Even the comatose patient na tutulungan, diabetes, na heart attack, breast cancer, maraming. Hindi po ito gamot. Ang produkto po natin, binubus po niyan yung immune system mo para lumakas ang katawan mo, para mismo yung katawan mo kaya lumaban sa sakit natin. And ano po yung naman? Bakit kanyang kaganda? Ano po yung composition ng product natin? Ang C24/7 po natin, meron po yung more than 22,000 na tinatawag na phytonutrients. Pag sinabing phyto, mga kapatid, ibig sabihin po ng phyto is plant nutrients. Lahat ng laman ng produkto natin, yan po ay nanggaling sa halaman. Hindi po tayo kumuha ng mga ingredients na galing sa laboratory. Lahat po yan plant-based. And maganda nito, may mga vitamins, minerals, and trace minerals na kailangan ng katawan mo. So kahit wala kang sakit, mas magandang inumin yan para sabi nga, prevention is better than cure. Mas tipid po yun na mag-prevent ka ng sakit. At ito na gusto ko dito, may kasamang 12 whole fruit and 12 whole vegetable. Whole, ibig sabihin po niya, kasama balat, kasama ang boto. Eh bakit kailangan isama ang balat at boto? Sabi po ng mga herbalist ng Nature's Way, ang mga panlaban daw po sa sakit ng gulay at prutas natatagpo sa balat at sa boto. Tanong, kung kumakain ba kayo ng prutas at gulay, kinakain niyo ba yung balat? Kung hahagisan ko kayo ng orange, ano unang gagawin niyo? Balatan. Saluhin niyo muna. Mahirap magbalat na habol-habol sa hangin. Ano, amalisya, di ba? So pagkasalo mo, mabalatan mo muna, di ba? Pagkabalat, anong ginagawa? Tinatapon niyo na yung balat, tama ba? Ang kinakain natin, minsan pati hingul mo, tinatanggal mo, pati buto, tanggal. Ano, iwan na lang sa, alam niyo po, mga oranges, 90% ng panlaban sa sakit, nasa balat at nasa buto. Kaya kung tinatapon mo ang balat at buto, 90% ng pera mo tinapon mo. Kaya sa susunod na magbili ng podcast, unang lantaran, balat. Isunod ang buto. Ang laman, bigay ko sa akin. Pero tanong, nagagawa niyo ba kainin ng balat? Hindi ah. Pahit-pahit ka, sinubukan ko ni sa karat. Ano kakangin-ngiwing-ngiwing ko. Sobrang askad naman. Subukan ko may ng balat ng durian, di ba? Pagkagato, makakimuso.
So maganda po nito, mga kapatid, 12 of the most healthiest fruits on earth na andito. We have plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, pati yung mga grapes and pineapple. Kakain po kayo ng grapes, mga kapatid, mas maganda yung ni seed, huwag kayong bumili ng seedless. Kasi yung seed, merong antioxidant panlaban sa cancer. Sa pinya, kainin nyo pati yung gitna, wag yung corona. Yung gitna, yung tatong butod. Matigas siya, pero masarap ang pinya sa samar. Yung maliliit na, sino mga Bisaya dito? O sa samar, may masarap pinya, yung maliliit. Parang crispy ang mataas ang enzyme ng gitna ng pinya, so kainin natin. Yung corona, mataas din ang antioxidant niyan. Kaya huwag yung kainin ng corona. Wala kang nasakit, hiwa-hiwa naman ang uso mo niya, di ba? So imagine, 12 of the most healthiest fruits na dito na. Maganda o napakaganda? Ayan, 12 whole vegetable. We have parsley, kale, spinach, wheatgrass, Brussels, asparagus, pati ang garlic. Alam niyo ba ang garlic? Napakaraming garlic sa atin sa Pilipinas, lalo sa parte Ilocos. Ang garlic, tinatawag po yun ng mga herbalist na natural antibiotic. May mga antiviral po, anti-inflammatory ang garlic. Di ba sa probinsya, kahit mga kagatan-langgam, lalagay ng garlic, gumagaling na, di ba? Subukan nyo, pag namamagay tonsil nyo, kain nyo ng maraming bawang. Oo. Nawawalan ng mga anti-inflammatory yan. Side effect nga lang yan, nakaka-bad breath. Pag marami kang kinain bawang, baho hinga. Pero matanong ko kayo, anong gusto nyo side effect? Mabahong hininga o walang hininga? Sabi na di ba, basta tumihinga, ano? And we have 18 amino acid. Ano po itong amino acid? Mga building blocks of protein. Nakakatulong for your skin para gumandang skin mo sa muscle mo. Yung mga nag-gym, kailangan ito yung amino acid. And we have 14 green foods and spirulina blend na isinama si 24/7. Ano ba yung mga green foods na yan? We have alfalfa, barley grass, dandelion, wheatgrass, melissa, lemongrass, sa Tagalog, tanglad, pati yung spirulina. Ang mga green foods pong ito, matataas ang chlorophyll. Sabi mo sa katabi mo, chlorophyll. Ano po ang chlorophyll? Tumutunaw ng mga cancer cell o mga bukol-bukol sa ating katawan. Ano po yung mga cyst, goiter, myoma, cancer, tumor. Natutulungan tunawin ng mga green foods. Kung sa babae, tinatanggal ang bukol. Sa mga lalaki naman, yan ay pampabukol. Sa mga ay nagbubukol, maganda ang green foods. So maganda may naman na si 24/7? Yes. Sinamahan pa natin ang 12 of the most healthiest mushroom on earth. We have cordyceps, reishi, shiitake, heratake, maitake, magusitake, hemawasatake, kawaratake, pag hindi inom yung yan, atake. So maganda may naman na si 24? Yes. We have 12 digestive enzymes. Ito po yung mga probiotics na kailangan ng stomach mo para gumanda ang digestion mo. Madali pong malaman kung healthy ang digestion mo. Una, sino po dito ang once a day ang bowel movement? Taas po ang kamay, mga once a day. Isa, konti lang. Sino po ang twice a day? May konti lang. Sino po ang thrice a day? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano po kayo? Once a week. Alam niyo po ba ang healthy number of bowel movements? Sabi ng mga doktor, dapat daw at least twice or thrice a day. Hindi daw po healthy ang once a day. Pwede ang once a day, dapat marami. Dapat, taas yung kanang kamay niyo. Ganito po, parang palatang makabayan. Yan, gano'ng kahaba. Simula sa tip ng middle finger mo hanggang ilalim ng siko mo. Ganyang kahaba, nanay. Ang iyong ililibor. Yung ganyang kahaba, hindi ganito kataba, ha? Cesarean ka, pag ganito ka. So, paano masusukat? Di ba, 3 beses, di hanguin mo muna yung una. Then, joke lang, estimate mo na lang, mga anak, kung yung gagalawin niya, ay nagsusukat si Lola. Nasa Tupperware pa, no? Pero naman. O, tapos tingnan mo rin yung pupo mo. Pag nakalubog sa tubig, ibig sabihin, hindi healthy yun. Dapat ang ating dumi, dapat naka-float. Parang cock-float. Dapat nakalutang. Bakit? Pag nakalubog, ibig sabihin na constipated ka. Kaya, anong gagawin pag nakalubog? Hindi ka usapin mo. So, lumutang ka naman. Pag ay lumutang, tulungan mo. Alalay na konti. Biro. Kanta mo yung kinakadagdag ka ng fruits and vegetable para maging healthy yung digestion mo. Isama mo si 24 kasi napakaganda nito sa digestion natin.
yan 12 digestive enzymes, sigurado, pag ininom mo ito ngayon, bukas ng umaga, ang pakiramdam mo. And may kasama rin po ang product natin at 12 Specialty Nutrients, mga brain booster po, memory enhancer, nakakatulong yan para mabus ang memory natin. 10 essential fatty acid, good cholesterol, tinutulong yung mga bara-bara sa puso natin. Kung mahilig ka magkakain ng mga baboy, manok, baka, patataas ang bad cholesterol, tinutunaw po nito. And may 5 anti-aging and 4 longevity polyphenols. Pag sinabing anti-aging, pinababagal po yung proseso ng pag-edad natin. Pag ito po iniinom nyo, pakiramdam nyo po, bumabata ka ng 10 to 20 years younger. Maganda ba yan? Yes. Ilang taong ka na? 43. O, inumin mo araw-araw to, laklak talaga, dapat 3 times per day. Pag ito inumin 43 ka, pakiramdam parang 23 ka lang, nakakabata ng itsura. Sister, ilang taong ka na? 20. O pag inumin, mukha ka sanggol. Nakalampin ka. Ate na 7 na, nakalampin si ate. Ilan ka? 7 heads. Joke lang. So pag iniinom mo to, pakiramdam mo, batang-bata ang performance ng body mo. Maganda po ba yun? Yes. Lahat ng yan ang laman ng ating C24/7. Tanong, maganda o napakaganda? Another product po natin, we have TD 24/7. Para sa mga bata naman yan, kasi C24 may anti-aging, ginawa natin, meron tayong chewable para sa mga kids natin. Meron din po tayong version ng C24 na tinanggal yung anti-aging. Bakit kailangan may complete? Kasi hindi pwede sa buntis mo yung C24 kasi binalang bata. Ito napakaganda sa mga teenager, maganda po yan. Sa mga babae na may problema sa reproductive system, hindi nagkakaanak, yung mga may myoma, may mga bukol-bukol sa dibdib, nakakatulong po ito. Meron po tayong Restore Life Longevity, pampahaba ng buhay. Napakaganda po yan sa ating digestion din. Sa mga may diabetes, nagpapaganda ng blood sugar natin. Meron po tayong mga iba't ibang variant ng kape. Meron po tayong cappuccino, may latte, may original, may sugar-free. Lahat na naman ng complete, nilagay lang dito. At maganda sa kape natin, yan po yung alkaline coffee. Kahit mayat-maya ka magkape, hindi kasi sipurain. Sinamahan natin ng mild choco para sa mga kids naman. May complete na, may DHA pa. Ano po yung DHA? Docosahexaenoic acid, pampatalino ng mga anak natin. So lalo ngayon, magkakatapusan ng buwan, exam, di ba, ng mga bata. So bago mag-exam, palaklaki nyo ng may choco. Para tumalino, kung nasa ropor yan, sigurado mapalipat yan sa Rotary muna na yun. Rowan ka agad. Di tinanggal na sa ito yung Rowan, Roto, kasi ano daw yun? Discrimination, di ba? Kasi tatanda ko ng elemental, nasa ropor yung iba, nasa tabi ng basura, dulong-dulong. Nasa ropor, kadulong, api-api ka naman nun. Okay. So meron tayong test sa puso, tawag yung cardiopulse. Dito po nadedetect, parang angiogram po yan. Napakaganda kasi sa 1,000 pesos mo makikita ng performance ng heart mo. Pag medyo bara ng kaunti, nakita, isa sa pinakamaganda sa puso natin, yung Colidus natin, saka yung Vidamax and Vida Juice. Ang trabaho ng Peace Oil, tinatanggal yung bara. Ang trabaho ng Vidamax saka Vida Juice, nagkakaroon ng dilation, lumalaki ba? Para umaangat yung daloy ng dugo mo. So pag lumaki ng 60%, kahit may bara yan, nakakadaloy ng maganda. Highly recommended po sa mga medyo chubby ng konti, nagpapalpitate, may high blood, na-stroke, ako napakagandang gamitin po nito. Pang-maintenance nila, natural pa. Siyempre, may pampaputi rin tayo. Ito po yung sublingual glutathione. Ano po sublingual? Ibig sabihin ng sub, ilalim, lingual, dila. Ini-spray lang under your tongue. Ang mga usong glutathione ngayon, mga itinutulok, mabilis po ang pagputi mo ng tinatawag na intravenous. Kaya lang, kailangan professional ang gagawa. Mga 2-3 linggo na, ginagamit ng mga artista, 2-3 linggo na maputi na. Ginawa po natin sublingual. Bakit sublingual? Kasi yung ilalim ng tongue natin, may mga small capillaries po yan, diretso sa system mo. So, mas mabilis ang pagputi. Yung mga iniinom na glutathione, mga 5 to 7 months, maganda sa skin yun. Ang epekto. Dito po, 2 to 3 months, maganda na ang skin mo. Iangat nyo lang dila nyo, spray nyo po. Pagka-spray nyo, maputi na po. Ang dila mo. Hindi, mga 2-3 buwan po ha. Ito may pampaputi, hindi pampaganda ha. Kasi isang araw, nagkaroon ng customer, ba't yung gumaganda? Sabi po, puti ka lang, yan itsura mo, yan talagang bigay sa'yo ng Diyos. So, puti lang. Kung gusto mong gumanda ng konti, ito maganda. Yung tinatawag ng perfect white kasi tinatanggal yung, nagkakaroon ng Botox effect. Ano yung Botox? Tinatanggal yung mga wrinkles, mga blemishes, yung mga facial creases mo, parang bumabata ka ng 10 to 20 years younger. So, pag ginamit mo itong dalawang to,
Maputi ka na, maganda ka pa. Gusto niyo ba yan? Yes. Ito naman pang-sexy. Kasi wala nang silbi ang puting ganda mo kung patong-patong ang bilbil mo. Kahit anong puti mo, kahit anong ganda mo, nawawala ng silbi yun ate. Kapag yung katawan na parang si Jezebel. Ano yung Jezebel? Kiss ang bilbil. Yung level 1, level 2. Parang global ang pasok yun. Okay. So ito ba yung mga burn product natin? Ito po yung nag-suppress ng appetite. So pag ininom yung capsule natin, o yung meal replacement mo, o yung kape natin, o yung juice natin, pakiramdam mo, busog ka. So maghapon parang busog ka, konti lang kinakain mo. Ang kalaban kasi na nagpapapayat yung, yung cravings ba, tama ba? Yung hindi, konti lang. Konti lang. Ubus na isang kaldero ka, konti. Nakunti-unti isang kaldero ka. So ito po, so imagine, sa mga product natin, sa mga gustong maayos ang figura natin, figure natin, maputi ka na, maganda ka na, sexy ka pa. Gusto niyo ba yan? Yes! Siyempre, mag-toothbrush ka rin. Para maganda mo pa kung may panlaban ka. Di ba? Ito po yung natural toothpaste, may kasamang complete sa 5 herbs. At siyempre, maligo ka rin araw-araw. Meron tayong naturals na sabon. Yan po yung may ingredients na tinatawag na bamboo charcoal. Napakaganda sa skin po. Subukan niyo po. Siyempre, meron tayong feminine, masculine wash. Meron po yung mga tinatawag na negative ion. Napakaganda sa mga may UTI. Napakaganda protection po natin yan. Siyempre, may mga product po tayo na insta-white ito. Kung yung pumunta tayo, puputi ka, mga 5 months, yung ating pong ini-spray, mga 2 to 3 months, ito insta-white. Pagkapahid mo, maputi ka na. Oo, yun ang kagandahan nito ating insta-white. Kaya na pag naligo ka, balik ka ulit sa ating kulay mo. Yung gagawin, pag may lakad ka na, ipahid mo, talagang maputi, maganda talaga skin mo. At natural, ate, hindi ka tulad parang mga foundation na parang pininturahan ka. Ito po, natural ang puti mo. Meron tayong insta-white lotion, gamitin mo. And meron tayong, yan, coffee scrub pa sa, pang-scrub ng body mo. Maganda niyan, meron tinatawag na body contour. Pag inipinahid mo sa mga bilbil mo, medyo sumisikip ng konti. So maganda po. Meron tayong toner. Yan, may panlinis ng mukha din. Pag naghihilamos ka, meron tayong yung strawberry pang-scrub. And meron tayong oxygen ba? Napakalasang benta po nito. Okay, meron tayong tinatawag na eye protect. Ito po yung wearable gadget. Ito parang ito. Ayan. Ano po silbi nito? Sa loob po niya, may parang cotton po yan. Nagre-release po yan ng invisible fumes. Binibigyan ka ng protection against free radicals na pumapasok sa paligid mo. Pag may umubos sa katabi mo, nadidisintegrate yung bacteria. So maganda sa mga bata, nag-aaral. Alam niyo according sa WHO at sa mga travelers, pagbalik, alam niyo may mga sipon. 80% na nagtatravel sa iba't ibang panig ng mundo, pagbalik may sakit because of the bacteria na nakuha doon. Ito, napakagandang isuot po. Sa bahay, pwede sa kwarto nyo, meron tayong tinatawag na home. Sa bahay lang, meron tayong home eye protect, nasa bahay lang. Sa mga kwarto nyo, sa bata, napakaganda. Okay, so yan po mga product natin. Tanong, maganda po ba ang product natin? Yes! Tayo po highly consumable product na uubos, ibig may repeat order. Ngayon, pag-uusapan natin ng negosyo. Pag sinabing negosyo, ano po yung unang pumapasok sa ating isipan? Kapital. Tama po ba? Wala pong negosyong walang kapital. Ang negosyo pong malaki ang kapital, sigurado, malaki din ang kikitain mo. Kung tama negosyo mo. Tama ba? Pero malaki din ang risk doon. Ang negosyong maliit ang kapital, potential, kumita ng rin ang maliit. Ang negosyong walang kapital, walang kita. Tama ba? Tanong, may kapital ba tayo? Pati boses mo nawala. Wala. Sabi nila, laway ang kapital. Huwag po kayong pasok ng pasok sa negosyo, laway ang kapital. Bakit? Pag kumita ka dyan, laway din ang kita mo. Ang bitbit mo, baldi-balding laway. Kadiri ka naman nun, di ba? So tayo po meron tinatawag na global package. Ano po yung global package? Yan po yung pinakapansimula mo. Bibili ka ng package natin. Ngayon, magkano po halaga yan? Ang halaga po niyan ay 12,980. 12,980 kapital. Malaki? O malaki? Parang iba, pati mata ng lalaki. Ang 12,980 po, yan po yung malaki. Kung gastos. Pero kung negosyo pag-uusapan, yan po yung maliit. Tama ba? At yan po yung nagiging malaki o nagiging maliit, depende sa kapalit ba.
Parang ganito, naglabas ka ng 12,980. Ang kapalit mo isang ballpen lang. Mahal o mura? Naglabas ka ng 12,980, kapalit bagong kotse. Mahal o mura? Bakit nagbabago sagot mo? Hindi ko naman binabago ang price. Ibig sabihin ng 12,980, hindi po yan mahal. At hindi rin yan mura. Bakit hindi natin pwede sabihin lugi ka o panalo ka? Kasi hindi mo naman nakikita yung kapalit. Tama ba? So ano yung kapalit? Una, may produkto kang matatanggap. 15,000 to 20,000 plus worth of product. Assorted po yan. Mamili ka sa mga set of packages natin. Pag ito po yung nabenta nyo, mga kapatid, kumita ka pa ng 2,000 piso. Panalo na. Eto, mananalo ka sa pangalawa. Bibigyan ka namin kayo ng cheque, 200,000. Sino gusto magka-cheque ng 200,000? Taas ang kamay. Isa, dalawa, tama na. Sa mga nagtaas ang kamay, makinig ka mabuti. Bago makuha yan, may requirements. Anong requirements? Pupunta sa bahay mo ang insurance. Unang titingnan, dapat tahimik ka lang. Dapat walang kurap-kurap, ha? Pangalawa, dapat may umiiyak. At ang iniiyakan yung mga nagtaas ang kamay. Kaya yung pag-interesan, ha? Ito may protection lang, ha? Yan 200,000, kung sakasakali naman, huwag naman po sana. Nangyayari talaga minsan yung aksidente, tama ba? Kung sakali mangyari, kay protektado ng 200,000, yung mga naiwan mo, may matatanggap na 200,000. Kung sakaling hindi ka natuluyan, huwag kang mag-alala. 10,000 yan sa mga medical reimbursement, gastos sa gamot sa mga nagpa-doktor kasi may nadulas ka, o nakagat ka kaya ng aso. Tanong yung kagat ng aso, aksidente o sinadya mo? Sinadya galitin yung aso. Naghahapit pala, 10 minuto. Huwag galitin, aso ng kapitbahay nyo. 10,000. Pag nakagat ka ng aso, mga anti-rabies, lahat ng ginastos mo, maximum na makukuha mo 10,000. Kung lumampas ang gastos mo, naging 20,000, 10,000 sa'yo, 10,000 sa kumpanya. Kung bumaba, 5,000 ginastos na. Ito lang, 5,000 sagutan ng kumpanya. May naiwan ka pa 5,000. Kailan mo gagamitin yun? Sa susunod na may mangyari ulit. Ano, nakagat ka ng aso ngayon nanay, kung susunod 5,000. Kinabukasan, sakmal ka ng pusa. So, basta 10,000 sa isang taon yan, ha? Renewable po yan. Sa loob isang taon, bawasan ka sa kita mo ng, I think, mga 500 pesos para ma-renew to. 50,000 in case of unprovoked death. Ano po yung unprovoked death? May nag-aaway, nakiawat ka, nadamay, wala ka namang kinalaman doon. 50,000 po yun. Kumanta ka ng My Way. 50,000 din yan. May ATM ka. Yan para sa ATM. Yung kinikita mo sa kumpanya, dideposit na namin sa ATM o sa video po natin. Para walang hassle. Wala na pong maintaining balance yan. Kailangan mo lang mag-fill up ng form sa third floor, bayad ka ng 200 pesos for the processing. After 10 days, makuha mo yung ATM mo. Yung kita mo, i-deposit na ng kumpanya sa ATM. Maganda ba yan? And may sarili kang webpage para sa buong webpage. Dito mo monitor ang earnings mo. Sa webpage mo, may username ka, may password ka. Pag sign in mo, makikita mo ang detalye ng account mo. Sino ang bumili ng mga produktong nasa ilalim mo? Anong biniling produkto? Magkano ang komisyon mo sa binili nilang produkto? At real time ang pera mo updated. Dito, makikita mo. Saan kayo nag-wow? Keep YOLO o sa milyon? Kayo maglalagay ng profile picture nyo, ha? Eh, gusto ko si Piolo, pakialam nyo, maglagay din kayo sa sarili nyo. Ganyan ang katawa ko dati. Eh, yung mama, tawa ba? Okay, dito ka tumingin, dito sa helmet tumingin. So, makikita mo yung transactions mo, makikita mo update ng kita mo. Pwede na sa inyo 15 million? Dati ito, 2 years ago pa to eh. Bubuong website niya, mga 20 million na po yan. Magkano kita isang araw? Ito, 24,000 isang araw. Pwede na sa inyo? Dati yun, yan, nag-upgrade ang marketing plan, 32,000 per day na ngayon. Gusto niyo ba yan? Ayan, so libre na po ang webpage natin. Meron kang business kit, andyan ang company profiles, legalities, product brochure, application form, BCD. Lahat ang dinidiscuss ko na niya tatay, nandito po sa business kit. Libre ang check-up sa mga accredited hospitals and laboratories ng company. Dental screening, vision screening, fecalysis, urinalysis, chest x-ray, libre na po.
Halaga po niya sa mga malalaking hospital, mga 2 o 3,000 piso. Pero maganda niya kapatid, libre na po tayo dyan. At higit sa lahat ng reorders mo, kasi ang produkto niya mauubos sigurado yan. Ibibili sa'yo, magre-reorder ka. Yung succeeding na order mo, may 25% to 50% discount ka na. Walang minimum per case. Kahit kung bili ka na sa toothpaste, 25%. Sa ibang kumpanya, may minimum purchase. Pag hindi ka naka 2,000, medyo mababa ang discount. Tayo po, kahit sa toothpaste na bili mo, 25% off tayo. Maganda ba yun? Yes. May isa pang test, cardio pulse, para check up din, pero nakakonsentrate sa puso. 1,000 ang halaga yan, libre na. At higit sa lahat, may scholarship program po tayo. Bibigyan po namin kayo ng transferable college scholarship. Mahigit 500 na mga colleges na nakatayang sa atin. Pamilya ba kayo sa UP? Yes. Sa Lasal? Yes. Ateneo? Yes. Hindi kasali. 12 bilang piniyaro mo, Ateneo ka dyan. Ito yung mga tayak nating school, ha? O pamilya niya sa AMA. O katayak na. Ilang centers ng AMA? Yung interface, Datamex, informatics, ilang branches ng STI, nakatayak din sa atin. Gagamitin ko pong example ng interface para makita nyo ano magiging benefits natin dito. So pag nag-member kami, certificate ka. Sa interface po, dito po hanggang 5 taong kurso meron. Meron pa yung sa Caloocan. Meron niya sa Recto, sa Davao, sa Cebu, sa Iloilo. Umaabot ng mga 17.5% ang bayad ng isang estudyante dito. Ngayon, pag member ka ng company, bibigyan kayo ng Imbloba ng 50 to 80% discount. So, approximately mga 7.5 na lang po ilalabas nyo. Kapatid, nakasave ka rin ng 10,000 sa isang SEM. Malaking bagay po yan. Tama ba? Sa isang taon, may savings ka. Sa isang taon, may savings ng 20,000. Alas ay 4 na taong kurso ang kinukuha ng anak mo. Ibig sabihin, sa isang taon, may 20,000 ka. Sa 4 na taong kurso, nakasave ka ng 80,000. Maganda ba savings yan? Yes. Yan po ang natanggap mo, mga kapatid. Sa inilabas mo 12,980. 12,980 nilabas mo, eto natanggap mo. Ang tanong, lugi o panalo? Panalo. Hindi ka lang panalo ka. Sa Global po, hindi ka pa nag-negosyo, nakangiti ka na. Bakit? Sa laki na natanggap mo, panalo na tayo. Ngayon pag-usapan natin ang kitaan. Unang kitaan is retailing. Kung mahilig ka magbenta-benta ng product. Ito po C24, gamitin po natin. Ang C24/7, ito. Ang isang box mo ganito is 30 capsule. So pag inom nito, mas magandang inumin ng empty stomach po kayo. 30 minutes bago kumain, dagta ka muna ito ng inom para ma-absorb lahat yung nutrients. Pag walang sakit, pwede na po once a day. Pero pag may sakit ka, dagdagan mo ng konti. Depende sa dami ng sakit mo. May isa kang sakit, dagdagan mo ng isa rin, plus 1. Paano kung 2 sakit ko? Di dalawahin mo yung dagdag mo. Kung 3 sakit mo, 3 mo. Pag mamatay na, ipalaklak mo na lahat mo. Baka ma-recover pa. Hindi, mamatay po kayo naman. Meron tayong doctors, mga rente. Sa baba, 3rd floor. Pag may sakit ka, punta ka sa doktor doon, libre naman check-up natin, para bigyan ka ng proper dosaging o combination ng mga product, ha? So, sa isang ganito, may kita ka 330. O makabenta ka ng 10 nanay sa isang buwan, may kita ka ng 3,000 pesos. Di ba? Madaling magbenta. Huwag ka lang magbebenta. Alam mo ba, para dumami ang benta mo, huwag ka magbebenta. Ano makakabenta kung hindi magbebenta? Huwag benta. Huwag selling. Ang gagamitin mong approach yung tinatawag na sharing. Ano yung sharing? Kayo muna uminom ng product para may ma-share kang ganda ng produkto. Kasi pag hindi ka gumagamit ng product, mahirap makabenta. Tama ba, nanay? Nagbebenta ka ng C24, sasabi mo magaling sa Rayuma. Ay kung maglakad ka man, hila-hila mo pa ako sa Rayuma. Wala pa nagbenta ka niyan, di ba? Alam mo, isang distributor ako nakita sa Cebu, ang taas ng benta niya. Hindi siya magaling magpaliwanag, ha? Sa 10 nilalapitan niya, siya mang bumibili. Ano ba, bulon pa siya ano pa na siya? Eto pong wala ko customer, kinakausap niya. Eto pong CCCC 24/7. May 22,000 phytonutrients. Pag hindi ka bumili, babasahin ko lahat yun. Ano sabi na? 22,000? Ano na bibili mo nito? Nakabenta siya. Pinatatawa ko lang para magising ka, di ba? O para makabenta, dapat gumagamit ka ng produkto mo. Kung hindi ka mahilig magbenta, ganito gawin mo. Ano pasulat natin? May pasulat ba dito? Sino nandyan? Paano ang pentel pen? Walang pentel pen? O sa may hindi mahilig magbenta, kumano kayo mga tinatawag na sub-agent.
Ano yung sub-agent? Marami kayong may imbita, hindi pa kayo mag-member ng 12,980. Tama ba? Gamitin mo taga-benta ng produkto. Kung kaibigan mo, bigyan mo ng 10%. Sa'yo, 15%. Hati kayo dito. Sa kanya ang 150, sa'yo ang 180. Tama ba? Or kung hindi, kung kay kapatid mo naman, ganito gawin mo. Okay, pera. Parang ganito ating partihan. Tawag daw sub-agent. Sabihin sa atin mo, sub-agent. Hindi lahat ng na-invite mo may kapasidad bumili nito para ma-engineer ng 25%. Eh, paano kung marami kakilala? Yung mga nag-iibon, nataas yung Sara Lee Bordo, at magbukas ang pag, ano lang yung panita, kung sino lang gali sa ilaw. Bigyan mo ng 10% discount. O sa'yo 10%, sa akin ng 15%. Nakatulong ka na, kumita ka ba? Tama ba? Kung kapatid mo, pwede mo gawin 20% sa kanya. Sa'yo na lang ang 5%, at least nakikita ka kahit pa paano. Tama ba? Kung dati mong kaaway, bigyan mo ng 2%. Sa'yo ang 23%. Nakatulong ka na. Nakaganti ka pa. Huwag kang gagawin to, ha? Ito pinakamaganda dyan. So, hati kapatid kayo. Dati araw, magme-member din yan. Tama ba? At maganda niya sa ating marketing plan, wala po tayong quota dito sa direct selling. Makabenta o hindi makabenta, okay lang. Sa ibang company, pag hindi ka nakabenta, nawawala yung natin, yung membership natin. Maganda ba yan? Maganda ba yan? Yes! O pangalawang kitaan, tawag dito direct referral bonus. May 1,000 pesos po kayong kikitain kada isang distributor na may sponsor mo na bumili ng 12,980. Ibig sabihin, 1,000 kada isang tao nasasali. Sino ba yung mga first time? Yung mga first time, taas ang kamay. Katabi mo yung nag-invite sa'yo? Katabi mo? Kasi, kaya pala, 1,000 pa na yan. Hindi, huwag ka tumingin sa 1,000. Kaya kayo yung kita niya, siyempre gusto ko rin niya payabanin. Ba? Okay, halimbawa, ikaw to. Kapag nag-member ka, meron ka ng tinatawag na DTC o Distributor Tracking Center. Ibig sabihin kayo po yung member ng AIM Global. Inimbita mo si Kumare. Dinala mo dito araw-araw, alas 2 ng hapon, alas 7 may presentation dito. Si Kumare naupo dyan, ikaw nag-imbita. Ang Kumare mo, pagkatapos ng presentation na gusto ng negosyo, bumili ng package, ikaw nag-imbita, 1,000 piso kita mo. Makukuha mo na kagad dyan, transfer mo sa ATM, bukas ma-withdraw mo na. Another friend mo, dinala mo dito, inabukasan, ito'y sumali din, may 1,000 ka. So kada isang tao nasasali sa'yo, may 1,000 ka, makadalawa, 2,000, makalima, may 5,000 piso ka. Sa number 2 po, ang sikreto niya para dumami 1,000 mo, ganito ka, huwag ka munang mag-explain. Ang trabaho mo ay mag-invite. Sabi mo sa atin mo, mag-invite. Bakit bawal magpaliwanag? Pagbago, una, wala ka pang alam. Tama ba? Pangalawa, wala ka pa resulta. Pangatlo, darating, matanong yung kliyente mo, yung prospect at tanong yan. Pag ikaw paliwanag ng paliwanag, darating ang tanong dito. Magkano kapital? Pag ito ang pinag-usapan nyo habang nag-iimbita kayo, kahit pala sakit yan iniimbita, magkakasakit yan. Tama o tama? So, ang trabaho ng mga baguhang ka lang po tayo. Mag-imbita, tumawa, pumalakpak. Napakasimple nun. Maganda ba yun? Yes. Kaya ba yun? Imbita, tawa, palakpak. Yes. Subukan mo sa trabaho mo, tawa, palakpak. Si Sandy, bagsak mo siya. Bada na, boss, 1,000,000. Okay, so saan po natutunan to? Umaten po kayo ng NDO. Every Tuesday may NDO, every Saturday may NDO. Sa ASAP training, tinuturo din po yan. Kung tinatamad ka umaten sa YouTube, ang dami ng training na ganyan. Ituturo po dito yung how. Paano? Paano mag-imbita? Paano mag-present? Tawag yan skills. Ang isang bagay o isang skills, pag wala ka, hindi mo magagawa. Ang pag-iimbita po, isang klase po ng skills na dapat pag-aralan, parang paglangoy. Hindi pwedeng lakas ng loob. Hindi, kaya ko lumunod, tatawin ko yan. Pag-dive po, 3 araw, hindi pa lumunod na. Gano'n. Sino hindi pa lumunod? Taas ang kamay. O pag tumalong ka sa dagat, ano mangyari sa'yo? Wala na. Pag hindi ka marunong mag-invite at nag-try ka mag-imbita, pag nag-imbita ka ng 2, 3 aayaw sa'yo. Bakit 3? Kasama ka. Kasama ka sa nangyayari. So magbaguhan, pag-aralan mabuti ang pag-imbita. Maraming mga training. Di bali ka nang hindi kumita ng unang buwan, dapat matuto ka lang. Tama ba? Aral-aral mo na. Di bali isang taon, walang kita, basta gumaling ka. Kasi pag magaling ka na, mas mabilis nang gawin ng negosyo. Tama ba? Okay, pangatlong kitaan, tawag dyan, sales matching bonus. Dahil 1,000, mas malaki ang kita. Pero may kondisyon.
dapat magkaroon daw ng points na 1,500 points sa left at 1,500 points sa right bago ka bayaran ng 2,000 pesos. Saan ang gagaling ang points? Sa lahat ng produkto at sa lahat ng global package. Yung membership. Iba't ibang bansa, iba't iba ng points. Ang Philippine package po natin, ang points po niyan is 1,500 points. Sa Africa may 1,000 points, may 750 points. Pero sa Pilipinas, kailangan 1,000 points. Kada isang taon na nag-member sa ng 12,980, may 1,500 points. Ibig sabihin, nung sumali si A, may points na 1,500. Nung sumali si B, may points na 1,500. Lumalabas sa dalawang tao na sumali sa'yo, kumita ka na dyan ng 4,000 pesos. Maganda o napakaganda? Pero empleyado ko, sweldo mo rin ng ano. Isang quincenas. Pinagdala ka ng tax, di ba? Kaya mo gawin ng 2 araw yan. Invite ka ng Lunes ng 5. Umayaw, 4. Isa sumali, 1,000 sa'yo. Kami yung invite para kahit may umayaw, isa sali. Di ba? Martes, invite ka 10. Umayaw siyang. Isa sumali. O 4,000. Tama ba? Ito maganda. Nagkakaroon ka ng tinatawag na leverage dyan. Tandaan mo yung 2 taong na imbita mo, si Isa at si B. Kaya naglabas ng 12,980 yan. Katulad mo rin yan. Mukhang? Anong pera? Mukhang negosyante. Gusto mo nga kumita mo ang pera. Masama ang internet, 1,000 to. Naglalakad si Wow, 2,000 to. Nag-i-imagine na kayo sa pairing. Baka pinoprospect pa na may pairing na eh. Halimbawa si A nag-imbita ng 2. Nakakuha siya ng 2 tao. So si A, kumita siya ng 4,000 pesos. Masaya ang kaibigan mo kasi yung kita mo at yung kita niya parehas na kayong 2. Tama? Si B medyo mabagal, nakakuha ng 1 lang. So may 1,000 siya. Ito si A nakakuha ng 1,000, may 1,000 siya. Ang nagbenta po sa 4 na yan, hindi ikaw, kundi itong 2. Pero sabi ng company, pag may 1,500 si D, may 1,500 si E, magmamatch po sa iya, nanay, kahit nasa bahay ka, may 2,000 ka. Si C nasa left, si F nasa right, may 2,000 ka. Kumita ka ng 4,000 na naman, pero this time, ang nagtrabaho itong 2 tao. Dati, yung kumita ka ng 4,000, ikaw nagtrabaho. Tawag po dyan leverage. Sabi sa kanila, leverage. Leverage. Kaya ang mga empleyado hindi kumikita ng maganda o may mga bagal na asenso kasi 100% mag-isa sila nagtatrabaho. Kaya pag nawala ng nagkasakit, no work, no pay. Tama ba? Dito, paano kung tumami ng tumami network mo? Nung nakita ko po yan, abay, talagang unang gabi, hindi makatulog. Bakit? Wapeya. Walang pang member. Kaya sabi ni speaker, pag gusto, may paraan. So gumawa ng paraan. Anong parang ginawa ko? Nagpunta ako ng London. Ano yung London? Loan dito, loan down. Utang, nakasali ako. Nung nakasali ako, gigil ako dahil listahan, ang kapal. Unang araw, invite ko 10. 10 hindi dumating. Mag-isa na lang sa akin na apply ko. Kasi invite mo, wala, hindi dumating. Pinalo ako, oo. Ano sagot? Uyo. Okay. Pangalawang araw, invite ko 10 na naman. 11 hindi dumating. Bakit 11? Pati ako hindi na dumating. Noong una medyo mahirap ako. Nahirapan ako kasi kulang dito. Wala nang mga training nun eh. Hakot-hakot na, bahala na. Kaya ano natuto ko nito, gumaan ko ang pag-i-invite. Ngayon, ang grupo ko po, mahigit, I think mga 40,000 na po sa buong mundo ang grupo ko. At alamas na po, sa pinapangit na ng mundo. Sa Africa, sa Hawaii, sa buong na po, kung saan panig ng mundo na ang network. Ngayon, ano yung maximum na pwede mong kitain? Meron po tayo tinatawag na safety net. Kaya ito mga taga ng, tayo po yung 1 taon na. And for the next 20 years, sigurado magkakasama po tayo. May safety net po ang kumpanya, kaya hindi nalulugi. Tingnan mabuti yan. Noong kami nag-member, ganito rin, mas mababa kami noon. Ang membership namin kasi 10 years ago pa yan. Pero imagine ganito po membership. Ito nilabas ko dati. Kinikita ko yung half day lang. Kung minsan 2-3 oras, 12,000 lang agad ang kita. Baka magsarado kung ba yan. Ito ang binayaran namin, pero laki ng kinikita. Sabi ni Makani, umabot ng 800, 1 million per month. Baka magsarado kung pa niya. Meron po tayo safety net. Ano yung safety net? Ang pinakamalaking babayaran sa'yo, 16 per day lang kapag lumaki ang network mo. Yung sobra sa kumpanya papasok. Halimbawa, ganito ha. Ang pumasok dito, after 1 year, marami ka ng tao dito, marami din dito. 100 ang pumasok dito, dito 100 din. Ibig sabihin ba, 100, 2,000 yun. Hindi po. 16 lang ang babayaran sa yung 84 na sobra sa kumpanya pupunta. Ibig sabihin nanay, pag lumaki ang network mo,
pagtiyagaan mo na 16 pairs per day, multiply by 2,000 pesos, pagtiyagaan mo ng 32,000 per day. Pwede na ba sa inyong 32,000 per day, mga nanay? Pang-iced tea man lang. Sabugang pantog mo dyan. Ang daming iced tea niyan. Maganda po ang binary kung balance yung network mo. Ang problema sa binary, pag hindi balance, halimbawa ganito, imagine ikaw ito. Lumaki na ang network mo dito. Ang na-invite mo dito, hindi pang karaniwang nilalang. Isang halimaw. Ano yung halimaw? Kakilala, hindi kakilala, iniimbita. Wala pang isang taon, ang network nito, mahigit 5,000 na. Talagang super bilis. Nagkakotse, nagkabahay, lumaki ang network. Ang problema mo itong kabila mo. Ang nakuha mo dito hindi halimaw. Nakuha mo dito tarsier. Nakita na ba kayo ng tarsier? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi tarsier yan. Okay, ano po yung tarsier? Di ba sa buwan ang dahil tarsier? Ang tarsier, kahit gulatin mo ng gulatin, nakaganon lang yan sa puno. Yung tipo ng dahon, pare, ako isang tao ko na sa Global ha. Lahat ng training na tinanong mo. Ay, mag-imbita ka naman. Ang sagot niya, ganito. Hindi nagbebenta, hindi nag-iimbita. Tanong, may kita ko ba sa matching bonus? Wala. Kasi requirements, dapat ito may 1,500 points para ikaw bayaran ng 2,000 pesos. Pag walang 1,500, walang 2,000 kahit milyon ang benta dito. So, anong ginawa ng company? May isang marketing plan po tayo, tawag dito is Unilevel. Sa Unilevel, basta't may isa ka lang makuha, panalo ka na. So, sino po dito may kakilala kahit isa lang? Yung friend sa Facebook, isa lang, nanay pa niya. Sa dami ng friend request, nanay lang yung maksa. Kakaiba ka nun, di ba? O worst scenario, isa lang ako, pero haliwo pala magbenta. Ang lakas magbenta ng product. Ito sabi ng kumpanya, lahat ng direct mo na ikaw nag-imbita, kahit isa, dalawa, o 10, o 100 yan, lahat ng ibebentang product niyan, 10% sa iyo pupunta. Maganda o napakaganda? Eh, paano kung nakuha mo, doktor? Ako, ang dahil ko ngayon, mga prescribing doctor. Kasi ang doktor, pag nag-reseta, powerful kasi yung prescription. Kahit walang pera yung pasyente, sigurado bibilhin. Di ba? Kasi ang product po natin nasa PPD, ano yung PPD? Physician's Product Directory. So maraming nagpiprescribe na doktor. Minsan, dumadalo sa mga doctors ko na nagpiprescribe. Ang galing nila mag-reseta. Iho, inuubo ka. Ito C24/7, 3 times per minute. Magkape ka. Mag-masculine wash ka. Inuubo, pati masculine wash, nakareseta. Imagine, 10% na punta sa'yo. Di ba? Nung pinilalo ko isang doktor ko sa bayan, ang daming bakanting kahon sa kanyang room, pinagtanggalan ng kahon niya. Kaya pala taas ng Unilevel ko because of the prescription ng doktor. Ikaw nanay, hindi ka doktor, pero may dividendo ka sa benta ni doktor. Maganda? Yes. Eh, paano kung lumaki network ito? Ito ang sabi ng AIM Global. From the 2nd level down to the 10th level, may 5% ka pakita. Tignan niyo mo mabuti ito ha. What if isa lang nakuha mo? Pero talagang mag-imbita, nakakuha ng 10 ito. Ito nakakuha ng 10, 100. 100 ka muna ng 10, 1,000 tao. Tignan niyo mo mabuti yung scenario ito, duplication of 10. Ang 4 na level pa lang po, 1,000 tao na nagkakape sa umaga, tulog ka pa, may 5% ka na. Maganda, napakaganda. At ito po maganda dito. Yung ating kumpanya, meron tinatawag na, ayun pong account mo transferable o na ipapamana sa ating mahal sa buhay. Halimbawa, after 1 year, nag-100,000 na kinikita mo. Tapos medyo may masama nangyari. Na-invite ka ngayon. Hindi ibang kumpanya nag-invite sa'yo, na-invite ka ni Lord. Patay na. Pag namatay pa tayo, patay na rin ba ang inegosyo mo sa Global? Hindi po, kasi yan po yung naipapamana sa ating saling lahi. Halimbawa, kumikita ka na ng 100,000 per month ngayon. Eh nawala ka na sa mundong ibabaw. Yung kinikita niyo po, yung po yung pamamana ng ating kumpanya sa inyong direct beneficiary, sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo. Mawala ka man sa mundong ibabaw, mga naiwan mo masasaya. Bakit masaya? Kasi wala ka na. Hindi kasi kumikita. Maganda ba yan? O paano kung isa kang tarsier? May pag-asa pa ang buhay. Sa ibang company, may nagpaka-tarsier, hindi ka nagbenta, hindi ka nag-imbita, kalimutan mo nang kumita. Sa AIM Global, may mga tarsier na kumikita. Eh paano kikita to? Hindi nagbenta, hindi nag-imbita, pwede kumita pa paano? Okay, imagine ikaw to. Sobrang lakas na ng grupo mo dito. Ang challenge mo, ito talaga, hindi na gumalaw. Nakumatos na ng tuluyan. Isang araw, may na-invite isang kaibigan mo si Kay.
Alam mo si Kay potential. Alam mo si Kay may dugong nananalaytay ng isang halimaw. Ang tanong, saan mo ilalagay si Kay? Sa grupo ni Halimaw o sa grupo ni Tarsier? Siyempre, ilalagay mo dito, ito yung earning side mo, tama ba? Kapag nilagay mo si Kay dito, yung 1,000 peso na direct referral bonus sa iyo po mapupunta. Kasi ikaw nag-invite dito. Pero yun po yung mapapakonect sa network ni Tarsier. At pag ito si Kay, lumaki ang network nito. Eto pong Tarsier na ito ang pinakamaligaya. Ito masayang Tarsier. Alam niyo bakit napangiti ang Tarsier na yan? O, imagine ikaw yung Tarsier, ha? Kunyari lang. Pero kung totohanin, ha? Okay, ano ba ikaw to? Okay, naman ha? Yung, may mga ganyan po talaga sumasali ng bahay. Tawagin sa madyong places. Hindi nagmamadyong. Hindi talaga, sumali na, pero minsan, pakisamahan lang ba? Di ba? Uy, sali ka na, nakakaya naman sa auntie mo. Pero wala naman sa puso ni Kos, hindi nagtrabaho. O minsan talaga na-persa lang nito. Pag hindi ka sumali, susunugin ko bahay mo. Sumali, hindi naman nagtrabaho. Nilagyan mo apply ng tao. Ito si Kay galing dito, nilagay sa kanya. Ang sabi ng kumpanya ito, placement. Sabi mo, placement. Nalagyan ka. Anong benepisyo mo? 5% ng ibebenta ni Kay na product down to the 10th level, 5% punta sa'yo. Yung 5% punta sa nag-invite. Maganda, maganda. May county requirements ka po ha. Hindi na ang gano'n, kikita ka na. Kailangan magbenta ka at least 2 C24 buwan-buwan. O bumili ka buwan-buwan ng 2 C24 para ma-enjoy mo to. Okay na ba yun? Para may contribution ko naman sa mundong ibabaw. Okay, kahulihan kita na po to. Ang tawag dito is third step. Sabi mo tayo mo, third step. Ayan, may hagdan, aakit ang utay-utay. Pag nag-member ka, 12,980, ang tawag sa iyo ay distributor. Pero habang distributor, wala ka pang kita o zero rebate. So, anong kailangan gawin? Dapat ikaw ay maging silver executive. Then pag naging silver ka, may 10% ka na. Ito next level. Gold executive, meron kang 20%. Global ambassador is 30%. Ruby Global Ambassador is 30%, Diamond Global Ambassador is 40%. So habang tumataas ang iyong posisyon, gumaganda ang iyong komisyon. So anong requirements? Anong requirements? Ito po requirements. Sa silver, kailangan ng 10 points. Sabi mo, 10 points. 10 points. Gold is 100 points, Global is 1,000 points. Ruby and Diamond, may requirements lang na dapat may GA ka sa ilalim. 5 dito, 8. Ano ba yung mga points na yan? Lahat po ng product natin, balik tayo dito. Yung ating global package po, merong points. 800 po ang third step points ng ating global package. Ano ibig sabihin po no? Balik tayo dito ha. Kung ikaw global ambassador na, may sumali sa'yo, itawag distributor. Ibig sabihin no, may 30% ka dito. Uy. Di ba may direct referral ka ng 1,000 dito? Nag-pairing na? O, dahil ikaw ay distributor bago sali, may 30% ka doon sa 800, mga 200 pesos po may 8 yan. Okay, saan pa may po? Meron pati sa product. Pati product po natin may mga points po yan. O, yan. Sample, yung C24 may points na 0.2. Lahat ng product may points. Pag inabot ang 10 points, silver ka na. Pag naging inabot ng 100, gold ka na. Pag naka 1,000, global ka na. Sino magbebenta ng mga product? Yan po yung accumulation of group pre-orders. Ibig sabihin, etong mga points na ito para kayo ay ma-promote. Yan po ay benta mo at benta ng buong grupo. Hanggang kailan? No time frame. Sa ibang company may time frame. No demotion. Simula dito sa Global Ambassador, pababa, walang demotion. Dito lang 2 meron. Kasi may maintain ng 2 sales. Pero pabalik-balik ka lang dyan. Ha? Tama nyo. Pero itong global ng ba, kung nakuha mo ito, wala nang demotion dito. Dito lang nagkakaroon sa 2 to. Okay. No time, no pass up. Ano po yung no pass up? Halimbawa, nagsimula kang part-time. Siyempre, invite dito, invite doon. Nakakuha ka ng isa, nanay mo. Yung nanay mo, nag-imbita ng isa, tatay mo. Yung tatay mo, nakakuha ng isa, puro part-timer. Sa ilalim, isa nag-full-time. Lumaki ang network dito, na-promote ng Global Ambassador. Pag sinabing no pass up, pag ito naging Global Ambassador, eto, pati ikaw, Global Ambassador. Maganda. At pag sumami ng Global Ambassador sa ilalim mo, ito yung sunod na kitaan, tawag dito GA Max. Ano ba yung GA Max?
meron tong side volume, yung mga global ambassador. Kasi itong global ambassador, puro global dito. May mga direct yan na non-global. 2% po sa side volume nila, pupunta po sa'yo. Hanggang saan yan? Hanggang 10 generation, may 2% ka sa side volume ng mga global ambassador. Balakpak naman ng konti. At pag kayo naging global ambassador, gaya yung sinabi ko sa inyo po, kapag kayo naging global ambassador, entitled ka na sa profit sharing ng company. Nung linggo lang po, nakakalula po mga profit sharing. Yung sa akin, pangkaraniwan lang, pero mga sila Flor Andales, 4.8 million. May 2.3, may 1.8, may 1 million. Bonus pa lang po yun, mga kapatid. Yung po ang incentive pag naging global ambassador. Plus, may profit sharing ka na, bibigyan ka pa ng company ng all expense paid US travel sa Amerika. Siyempre, US travel sa Amerika yun. Pero may US travel sa Europe. Balakpakan nyo naman naman. Tatlong beses ko na po kayo pupunta ng Amerika because of AIM Global. Alam niyo po na ako empleyado? 20 years akong empleyado, kahit trip to Fairview, walang naranasang incentive doon. Sa AIM Global po, buong Pilipinas, Asia, Amerika, narating ko na po. Tanong, gusto niyo mangyari sa inyo yun? Yes! Yan, ganito po. Alam pa sa natin po. Turuan namin kayo paano babawin 12,980. Kasi siyempre, gagawa ka ng para. Gusto mo bayaran ka agad. Tama ba? Ito yung tatarget mo. Sa unang buwan mo, dapat makapagpasali ka ng 4 na kaibigan. Dahil pag nakapagpasali ka ng 4 na kaibigan, bawi mo na yung 12,980. Bakit? Paano gagawin? Pwede kang mag-invest ng isang account lang. Tawag yan is Starter Business Package, 12,980. Since 4 ang nakuha mo kaibigan, yung dalawa ilagay mo sa left, yung dalawa ilagay mo sa right, nanay. Kumita ka dyan ng 4 na 1,000, 4,000, saka dalawa 2,000, 8,000 bumalik sa'yo. May produkto po yan na 15,000. Kahit kalahati lang ibenta mo, bawi ka na. Wala sa'yo nabenta mo, lahat. O di 23,000 ang bumalik. 12,980 nilabas mo, 23,000 ang bumalik. Bawi o kita pa? Kumita ka pa. So, anong gagawin mo para kayo magkaroon ng return na maganda? Yung 4 mong kaibigan, turuan mo makabawi din. So, nung kay A, B, C, D, mga-partner natin yun ng training. Kasi target natin, makakuha ka ng 4 na kaibigan. And lumalip ang network nito. Ang pinakamalaking kita ng single account is 32,000 per day or 992,000 per month. Yan po yung maximum earnings ng single account. Siyempre kung negosyante, ang mga negosyante, tinitingnan yan, ito yung tinatawag na ROI. Tama ba? Ano yung sabihin ng ROI? Return of investment. Yung nilabas mo. Gano'n ba kabilis? Bumalik. Ito po kumita. Ito mas mabilis kumita. Parang 3 brands ang ini-open mo. 12,980 or 38,940. Ikaw yan, instead na kumuha ng downline ka agad, isinali mo muna ang asawa at anak mo. Makinig kayo, sa mga member kasi importante ito. O pwede pangalan mo lahat yan. Ikaw to, ikaw to, ikaw din to. Ang una rekrutin mo, sarili mo. Yan ang taong hindi makakahindi sa'yo. Bakit ikaw din yan? Ayaw mo? Okay, kasi ganito yung structure mo. Ikaw to, asawa mo, anak mo. 4 ang makukuha mong kaibigan dahil sa target natin, 4. 2 ilagay mo sa asawa mo. Yung 2 ilagay mo sa anak mo. Parehas na parehas ang ginawa. 4 dito, 4 din dito. Tama ba? Okay, magkano kinita mo? 6,000, tigi 1,000. Kasi asawa at anak mo, nakadirect din sa'yo. So may 6,000 ka dyan. Meron kang pairing na 3. Ang asawa at anak mo, may tigi 2,000. So may kita kang 10,000. Idagdag mo 6,000, 16,000. May produkto kada isang account, 45,000 ang total na product. Pag nabenta mong produkto, bumalik sa'yo 61,000. 61,000 ang bumalik. 38 nilabas. Kumita? Kumita pa. Kita. Diba? Siyempre, lalaki network nito. Pag lumaki ang network niya, ang pinakamalaking kita ng 3 heads, o 3 account, 32,000 or 96,000 per day, or 2.9 million per month. Nagustuhan niyo ba ang negosyo? Nagustuhan niyo ba ang kitaan? Yes! Problema ba ang kapital? Yes pa rin. Alam niyo po, nung nagsisimula ako sa Global, pinag-uusapan pa ng kapital na nagdidilip ng paningin ko. Kaya sabi nga, ang taong gustong yumaman, marami. At ang taong ayaw yumaman, hindi mauubos ang dahilan. Gaya ng sinabi ko sa inyo, kapatid, yan po 12,980, inutang ko lang po yan. Sa mga sasali po,
Isipin niyo mabuti, yung 12,980 hindi po yan ang sagabal sa, hindi po yan ang problema mo. Yan po ang solusyon mo sa matagal mo ng problema. Tama ba? Yes. Dahil kayo po ay malakas pumalakpak at napaka-participative po niyo, kukuha po ako ng tatlong tutulungan ko sa 12,980. Sagot po ang 12,980. Pagharap ko po, yung una nakangiti at nakataas ang kamay. Tutulungan ko. Ako may pili. Okay. Kapila ko ng tatlo, dapat nakataas ang kamay mo. 1, 2, 3! Ako, pabonus tayo. Kita ko ngayon, bibigyan natin. Bibigyan ako dito isa. Parang energy. Di ba, si nanay nakasa namin. Isa. Ikaw na, isa pa. Dito, para balanse. Isa pa dito. Walang energy. Ikaw na, kuya. Ano tatlo? Isa? Dalawa? Tatlo? Sasayaw kayo. Hindi. Ano yung muna edad nyo? Ate, ilang taon na po kayo? 62. Okay. Isa pa. Ilan taon ka natin? 50. Upo na kayo, upo. May edad na kayo, ano yung tuhod nyo? Ano ba? 47. Okay. Isa pa, yung bata-bata naman. Isa pa. Bata. Ilan ka na taon natin? 21. Sige, pwede na to. O palakpan po natin yung apat na to. Minsan lang po magtok dito. Napakaswerte niyo po apat. Tutulungan po namin kayo. Seryoso po ako. Tutulungan po namin kayo. Ma-realize kung paano magkaroon ng problem. Sabi ni ate, wala kayo kapunyan-punyan ko ito. Realize lang pala yun. Okay, ako may kumuha lang ng numero, ha? Pakitanggal niyo na po ang sarili niyo dito. Hindi na po kayo ito, ha? Hiniram ko lang yung edad niyo, ha? Pero ito, sasabihin ko, hindi na para sa inyo. Hindi para sa ating lahat na nandito ngayon, ha? Sa mga nandito po ngayon sa seminar room na to, na ito na ang edad nyo, or malapit-lapit na dito ang edad nyo, at hanggang ngayon, ito pa rin ang problema mo. Kapay kabahan ka na sa buhay mo. Ibig sabihin, pag umidad nyo ng 40 pataas, at ang laman ng bulsa mo wala pa rin, kapatid, may sinasabi ang edad mo na may mali ka o may kulang kang ginagawa. Tama ba? Dahil kung tama ang ginagawa, mayaman ka na. So, ito yung parang signal sa'yo na baguhin mo yung dinadaan, baka naliligaw ka. Tama ba? So sa mga bata naman, mahaba pa ang journey nyo. Sa mga bata po kayo na nandito sa seminar na to, gusto nyo ba sumapit sa mga edad na yan? Ngayon pa rin, ang problema nyo. Sabi naman, wala pa kayo napapansin? Iba't iba ng edad, isa lang ang problema. Ano? Pera. Tawag yan, sakit sa bulsa. Tama ba? At ang sakit sa bulsa, nagagamot po. Pag sinabi sakit, ubo, nagagamot. Simple na, nagagamot. Tama ba? May gamot. So, hindi ka ba natutuwa may gamot sa sakit sa bulsa? Sino gustong gumaling ang sakit sa bulsa? O, i-diagnose natin. Anong pinagmumulan ng sakit? Kasi pag napunta ka sa doktor, di ba, tine-check up ka muna? Hindi ka naman agad, may nakita ka pa doktor, pag upo, niristahan ka agad. May mga albularyo, kinakapakapala yung ano mo, di ba? Pero still albularyo, dinadiagnose ka, tama ba? Pumunta ka sa legitimate doctor, tingnan ang tonsil mo, tingnan ang tenga mo, flashlight ang tenga mo, lagyan ka ng stethoscope, lala ubo. Sa likod, lala ubo. Dok, anong ubo ko po? Ang sakit ko po ubo. Tamang diagnostic test. 2017 na po ngayon kapatid. Tapat ang sagot. Namumblema ka ba sa laman ng bulsa mo? Balikan mo ang nakaraan 5 taon. Noong 2012 ba, yan din ba ang problema mo? Kapatid, may tumor ka na sa bulsa. Malala o malala. 5 taon na nagdaan sa buhay mo, problema mo, hindi nawawala. Isa lumalala, tama ba? So, transfer, kung hindi ka magbabago ng ginagawa, malamang, sasapit ang 2012, yung problema mo dito, hindi pa rin yung problema mo. Tama ba? Gusto niyo ba for the next 5 years, marami ka ng pera? Yes! Gusto niyo ba 2012 at 2022, bayad lahat ang utang? Yes! Gusto niyo 2022, may coaching ang maganda? Yes! Gusto niyo 2022, nakapagta-travel sa buong mundo? Yes! So, magkakaroon tayo dito ng change. Tama ba? And for things to change, you have to change. Kung gusto mabago ang laman ng bulsa, magbabago ka ng ginagawa mo. Parang ganito po. Ang isang drum po, pag may pumapasok na tubig, yan po ay mapupuno. Pero kung yung drum na ay butas, kapatid, imposible mapuno yan. Yan po ang nangyari sa atin sa nakaraan 5 taon. May kita ka nga 10,000, eh ang gastos mo 10,000 din.
Sa mathematics po, 10 minus 10. Anong sagot? 0. Trabaho ko ng 20 taon. Anong sagot? 0. Sa mathematics po, any number multiplied by 0. The answer is 0. So kung gusto madagdagan yan, tingnan niyo mabuti. Ang i-correct mo dito dahil wala. Palakihin mo ang kita mo o bawasan mo gastos mo. Tama ba? Ano yung butas po yan? Tawag yan mga basic needs. Yan po yung mga pang-araw-araw natin gastusin. Ano po yan? Yan po pagkain, tubig, kuryente, pamasahe, gatas, dayapir. Di ba? Tanong, pwede ba tapalan ng ilang butas para yung mga ipon? Pwede ba? Huwag kang kumain. Sabi mo sa mga anak mo, anak, oxygen lang tayo. For the month of February, oxygen lang tayo. Pagdating ng March, MWF ang kain nyo. Diba? Tanong, pwede ba yun? Hindi. Ito po ang ginagawa natin sa nakaraan 5 taon mo. Walang tigil ka, katitipid, gusto mo makaipon. Tanong, nakakaipon hindi? Kasi mali, tawag yan, remedyo. Ang kailangan mo, solusyon. Tama, ang solusyon, ito po. Ito hindi mo kayang kontrolin kahit mag-rally araw-araw sa Malacanang, hindi tataas ang presyo ng bilihan, hindi ba presyo ng bilihin. Ang dami na nagrarally, namulat to sa nagrarally, hindi na ako kontrol ng bilihin. Ako mo kontrol ng bilihin, yung ekonomiya. Ang kaya mong kontrolin, yung kita mo. Tama ba? Itong controllable, wag mo kontrol ng gastos, kaya mo kontrol ng kita mo. Bakit? Nakakita ka ng opportunity ngayon. Noong nakita ko po ito, unang ginawa ko ng paraan ito, tapos inaral ko. After 1 year, hindi na po mababa ng 100,000 na kinikita ng part-time. Let's imagine, kaya ko pinakikita, imagine mangyari sa ito. 2017, 2018, ito yung income scenario mo. Meron kang kitang 100,000 sa global, may 10,000 ang employment mo, ito ang gastos mo, tanong, mapupuno hindi? Pag napuno, aapaw. Pag umapaw, di maglagay ka ng mas malaking lalagyan, sabi ng mga negosyante, your money makes money. Bakit? Mas maraming investment kang pwedeng pasukin. So marami ang income mo, mas maraming source, so mas mabilis mapuno yan. Pag napuno yan, ang nakukuha ng family mo, hindi po needs. Ang nakukuha nila yung tinatawag na iba po ang needs sa wants. Pag sinabing wants yung gusto mo, gusto mong pagkain, gusto mong bahay, gusto mong kotse, tawag yan mga pangarap. May pangarap ka ba? Yes. Ang pinakamahirap na tao, hindi po yung tao walang pera, kundi yung tao walang pangarap. Sabi po sa Pilipinas, kung kayo meron tinatawag na income generating asset na nagkakalaga ng 30 million, yung kinikita daw po niya sapat for your wants and for your pero how, tawag yan financial freedom. Pero how, paano marating yan? Dito kasi mula. Journey po yan, biyahe. Depende sa sasakyan mo. Kung mabilis mararating, bagal, posibleng marating din. Dalawa lang pwede mo sakyan. Pwede kang mag-empleyado, pwede kang maging negosyante. Kung ikaw empleyado na sumasahod ng 10,000 sa isang buwan, i-multiply mo ng 12 months, magkano yan? 10,000 times 12, 120,000. 10 taon ka nagtrabaho, total na kinita 1.2 million. May 1.2 million ka in 10 years na hindi mo ginalaw ang sweldo mo. Ibig sabihin na ikain sa kapitbahay, nakasyampo ng iligo. Sino pa mga empleyado katulad ko? Taas po kami mga empleyado. Taas ang kamay. O kuya. Si kuya na lang. Kuya, ilang taon na po kayo? 32. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho siya? 32 rin. Since birth. Ilang taon po kayo nagtatrabaho? 10 years. Sa 10 taon pagkatrabaho siya, nakakipon pa na 10,000 sa buwan. Hindi, o bata-bata ka pa siya. 10,000 ipunin mo simula ngayong Marso. Para next year, 2018, meron kang savings na ganito. 10 taon idagdag mo sa edad mo, 42, may 1.2 ka. Bakit kita pinag-ipon? Para marating mo ang pangarap mong 30 million. 10 taon, 1.2, 30 million ang target mo, makuha mo yan at the age of 332. Kaya. Hindi ka naman si Abraham. Di ba, nabuhay ka sa lumang tipan, pwede kung nasa lumang tipan tayo, pwede mag-goal setting na ganito, tama ba? Pero tayo nasa modern, hindi na pwede ito. Bakit pag naandito ka, you are just working for your needs. You have to accept that. Patay ang pangarap mo dyan. Hindi ko pinapasok pangarap mo. Dapat realistic ka. Tama ba? Kahit positive ka dito, ito naman ginagawa mo, imposibleng marating yan. Mali ba, kung manalo ka sa loto, siguro pwede yumaman. Kaya pwede mo naman gawin ito na sabay eh. Pwede naman part-time, 2-3 oras. Hindi mo kailangan nandito lahat eh. Ang Facebook gumagana. O coordinate sa apply nyo, may mga Facebook marketing. Kahit nakaupo ka sa toilet bowl mo, pwede ka mag-network. Kahit anong ginagawa, pwede. O let's say ganito po. Mangyari sa'yo, ang nangyari sa akin, after 1 year, nag-100,000. In 12 months, magkano yun? 100,000 in 12 months, magkano? Tingnan nyo mabuti ang resulta.
Ito isang taon, isang taon nakuha ang 1.2 million. 10 taon may 1.2 million din. Isa lang ang pupuntahan ng pagkakaiba yung time. Tama ba? Ang time, ikaw yun eh. Buhay mo to, tama ba? Buhay mo nakataya dito. Ito pupuntahan mo, edi mas maganda dito. Tama ba? Para pupunta ka Cebu, anong gusto mo sakyan? Roro, barko, eroplano. Mas mabilis, eroplano, isang oras na, Roro, 3 araw na. Puro libag ka pa sa katawan na, di ba? Ngayon, kung sasali po kayo, huwag niyong gagawin po ito na tipo sigurista. Ano yung sigurista? Sige, sasali ako. Pero gagawin ko ganito, mag-i-invite muna ako ng 2 para sigurado. Baka hindi sumali yan eh. Yung mga naisip, di ba? Huwag niyong gagawin ito kasi malalaman ito. Magtata-member ka na ba? Eh, hindi, nag-invite muna akong 2 para sigurado. Ano ba yun? Sige, mag-i-invite na rin kami para sigurado. At malalaman itong 4 at yung pinagagawa yung 3. Ganun ba yun? Sige, mag-invite na rin kami ng 2 para sigurado. Tumami kayo ng tumami, walang kumikita. Bakit? Wala nang member dyan eh. Masama niya, ka-invite nyo, may isang sumali, nag-join lahat kayo, downline niya. Kaya ako sigurista, ito ang taong sigurista. Ang taong sigurista gustong kumita ka agad. Tama ba? Paano kikita ko? Hindi mag-member ka agad. Bakit? Yung upline mo, yung nag-invite sa'yo, yung nagdala sa'yo dito, tawag yan sponsor. Yan sponsor mo. Marami na pong alam yan, graduate na yan, marami ng academy na inaral yan. Marunong na, magaling na mag-invite. At hindi lang ka-invite, isa ka lang sa prospect niyan. Nagkataon, bakante kang Webes kaya nadala ka niyan. Bukas may dala na naman yan, may mag-on na, ang dami yung imbitahin yan. Tama ba? Eh, paano kung nakasali ka na ngayon? Pangarap mo na sana nanay magkakotse. Eh, nalagyan ka ng tao, pangarap barko. Tingin mo kaya titigil to? Sa laki ng pangarap niya, bibili pa ng dagat yan. Pati dagat, binili yan. O lumaki network ito. Imagine yung muti ha, nalagyan ka ng tao dito, o di kabilang side na nagtatrabuhin mo. Kaya unang gawa ng parang agad, yung 12,980. Tama ba? O ito yung mga paraan naman, ano pwede mong gawin paraan? Tuturo ka na ng paraan kasi matagal na ako dito. May nakita ko dyan, ito, nakasali ka agad. O mamimili ka sa gagawin paraan. Una, pwede ka naman utang. Normal naman sa negosyo pangungutang. Walang negosyante hindi nangungutang. Kaya nga mga negosyante, legal, ethical, moral ang pangungutang. Kaya nga may mga bangko, di ba? Nag-loan sila. O pwede mo utangin din to. Pero tip lang po, mahirap utangin ng 13,000 sa isang tao. Ganito gawin nyo, maghanap ka ng 13 kaibigan, utangin mo tig 1,000. Oo, magaan. O, sigurado pahiramin ka na 1,000. Ito dialogue mo, ako pahin mo na dialogue na. Text lang mamaya. I-text mo sila bago ka matulog. Friend, grabe yung nakita kong business, ang ganda ng kitaan. May 12,000 na ako dito, sabi may 12,000. Kahit wala pa. 1,000 lang kulang ko. Friend, ikaw na huli kong kaibigan malalapitan. Then send to all your friends. Sigurado, may makakapag sa'yo dyan. Nag-send ka na warrant. Tama naman may magpapakita. Baka kumita ka ba dyan? O naka-13 ka na, tigil-tigilin mo lang kauutang. Sumali ka muna. Sali. Pagkasali mo, balikan mo ang 13 mong kaibigan. Bilang pasasalamat, tawag yan, gratitude, attitude. Sila una mong bentahan. Hindi makakatangi yan. Bakit may utang ka? Diba? Yan. Di ba utang 1,000 sa'yo? Ito yung produkto namin. Ito yung 1,320. Iwanan ko sa'yo. Kulang ka na lang ng 320. Bakit ako na? Tatanggapin na yan. Okay, subukan mo lang. Maganda yan. Magugustuhan. Pag nagustuhan, sabihin mo, parang i-discount 10%, ano dyan, 25%. 990 lang yan pag member ka na. Eh wala akong ganyan kalaking halaga. Eh di, hanap ka ng 13. Huwag na lang. Pag ang kaibigan mo hindi kaya 1,000, eh di, adjust ka. Hindi kayo kung 20 sa isang kaibigan. Pero dati banda, dagdag ko lang talaga. Eh wala nga ako eh. Eh di, 52 kayo. Tignan 250. 250 kaya mo. Hindi pa rin kaya. O 104. Take 125 na lang. Pag ito na ang inuutang mo, isa lang ibig sabihin yan, mga poor ang friendship ko. Alam niyo ba? Poor plus poor. Ano sagot dito? Dukha. Sino gusto niyo mataas ang kamay? Sino gusto niyo mataas ang kamay? May nabasa po ang libro, tawag doon The Science of Getting Rich. Download nyo sa internet, libre po na yun.
The Science of Getting Rich. Binabasa ko ito. Kung gusto mo daw yumaman, huwag kang dikit ng dikit dito. Bakit? May energy. Nahahawa ka. Kaya mamayang gabi, lahat ng friends mo na poor, i-unfriend mo. O pag hindi pa rin kaya to, 125, maghanap ka rin ng 12,980 kaibigan o paano ang tipipiso. May paraan? Mga 3 araw siguro. Piso na piso. Wala nang tatanggi ka, nanay. Pero marami-rami. Di ba na ka ng 12,980, wag ka lang walang paraan. Tama ba? O hindi kaya to, hati kayo. Hati. Divide 2. Hindi magkano? I-show ka na lang, 6,500, 2 tao. Tawag dyan, partnership. Hati kayo sa kita, hati kayo sa produkto, hati kayo sa trabaho. Gawa kayo MOA. Ano yung MOA? Memorandum of Agreement. Kasulatan na kayo nagkasundo yung isang account, 2 may-ari. Pag hindi nyo kaya, mag-apat kayo. Hindi ang partnership, tawag yung korporasyon. Take 3,750 kayo. Tama ba? Up to 3,250. Gawa din kayo MOA, 4 may-ari. Pag hindi nyo kaya, hati, 10 kaibigan. Tawag yan, asosasyon. Asosasyon ng mga poor. Ako presidente. Tingko magkaano kayo? Take 1,298 pesos. Pag hindi mo kaya ito, maghanap ka na 100 kasama. Hindi asosasyon tawag yan kooperatiba. Tig magkakano kayo? Tig 129 pesos. Pag kumita kayo ng 2,000, partihan kayo, tig 20 lang kayo. May bawas pang tax ng 10%. Kaya may iwas ay 18. I-checkin mo kung baliw. Pagpunta mo ng video, hanapan ka pa ng 3 ID dyan. Pag hindi mo ka rin kaya to, abay kahabag-habag na ang buhay mo. Eto na bagay sa'yo. Ano yan? Gulong, pasagasa ka yan. Wala pa. Pinasasaya ko lang po kayo. Alam yung bakit? Kasi pag lagi ka daw masaya, maraming bagay na masaya na hamangan sa'yo. Tama ba? At tanda mo mga kapatid, hindi mo kasalanan kung isinilang ka mang mahirap. Iyan ang tatanong sa utak mo. Wala kang pagkakamali kung isinilang ka mahirap. Ang pagkakamali mo, kung pipiliin mong maging mahirap. Ngayon po meron kang choice na gagawin. Mamaya paglabas mo, baka magkamali ka ng pagpili mo. Baka ang pagpili mo, pagno ka dito. Hindi ako sasali kasi wala ako niyan. Kapag ka sa alang-alang ng desisyon mo, hindi lang sarili mo, sa alang yung pamilya mo. Tama ba? Tandaan mo, ang pagyaman mo, yan po hindi magsisimula sa laman ng bulsa mo. Yan po yung magsisimula sa laman ng iniisip mo. Kasi kung iniisip mo na kaya mo yumaman, tama ka. Kung iniisip mo hindi mo kaya yumaman, may tama ka. Tama ka. Lahat ng iniisip mo, tama. Walang taong gusto maging mali. Tama ba? Tapos na po tayo. Palakpak naman dyan. Kaya na bago po tayo mag-iwalay mga kapatid. Kung muna ito kayo, napakagandang kwento. Para sa ng kwento, sa lahat ng uuwi, kaya huwag kayo umuwi para marinig mo. Okay, para sa pong kwento, sa lahat po na sasali, sa mga hindi sasali. Sa mga sasali po, pwede rin po kayo magpunta mamaya after na pagtoko sa 3rd floor, patulong po sa sponsor nyo. Fill up na application po, pwede kayo magbayad ng pass, pwede kayo mag-credit card, Visa or Mastercard. Sa mga hindi sasali, huwag muna kayo makigulo doon. Dito kayo dumaan. Ano yan? Bintana po yan. Tapos aping din. Kaya kung sumali o hindi ka sumali, may lesson po kayo natutunan. Tama ba? Yes! Ito ba yung kwento ni Pedro? Isang araw si Pedro po, may kumatok sa bahay nila. Sabi kay Pedro, Pedro, lumabas ka ng bahay mo. Bakit? Mga kapitbahay. Magkakaroon ng malakas na bagyo. Babaha ang ating barangay. Tayo lilipat na evacuation center. Sabi ni Pedro, mga kabarangay, kayo mauna nang umalis, hindi ako babayaan ng Panginoon Diyos dito. Kinagabihan po, tumodo ang ulan. Todong ulan. Umabot ng 2nd floor ang bahay ni Pedro. Si Pedro napunta sa 2nd floor. Maya-maya may isang bangkang parating. May ilaw, gabi. Sabi kay Pedro, Pedro, ako ang kapitan del barrio. Sumakay ka sa bangkang to. Delikado ang lagay mo dyan. Palakas ang ulan. Baka ano mangyari sa'yo? Sabi ni Pedro kay Kapitan, umalis ka sa harapan ko. Hindi ako pumabayaan ng Panginoon Diyos. Umulan ng todo. Inabot ang bubungan ng baha. Si Pedro lumipat ang bubong. Kaya may
may dumating na isang rubber boat. May nakasakay na naman lalaki. Ang sabi ng lalaki nakasakay, Pedro, ako ang mayor ng bayan. Sumakay ka sa rubber boat na to, ililigtas kita, mamaya magpapabukas kami ng dam. Pag hindi ka umalis, Pedro, delikado lagay mo dyan. Sabi ni Pedro kay Mayor, Mayor, umalis ka sa harapan ko, hindi ako pumabayaan ng Panginoong Diyos. Kinagabi, tumudo ang ulan. Lubog ang buong bayan. Si Pedro po buhay pa, nakasabit sa antena. Alon-alon, di ba? Maya-maya, may dumating na helicopter. Nire-rescue na si Pedro. Sabi nung nakasakay sa helicopter, Pedro, ako ang presidente ng Pilipinas. Iabot mo kami mo saan, liligtas kita. Pero sabi ni Pedro kay Presidente, bumalik ka ng Malacanang. Hindi ako pumabayaan ng Panginoon Diyos. Kinabukasan si Pedro po ay nasa Panginoon Diyos na. Patay si Pedro. Kwento lang po. Pagdating ni Pedro sa langit, sabi ni Pedro, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Ako'y mabait, pero bakit pinabayaan mamatay ako sa baha? Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hindi kita pinabayaan. Wala pang baha, ipinasusundo na kita. Ang tigas ng bumbunan mo. Tumasan ba, nagpadalang bangka, nagrenta pa kami ng helicopter para ligtas ka. Pedro, ang may kasalanan, hindi ang tao, hindi ako, kundi ikaw, Pedro. Sino si Pedro? Salbahe kayo. Si Pedro, hindi po ako, hindi ikaw. Si Pedro, pinakikita po dito paano mag-decide. Yung baha, nire-represent yung kahirapan mo sa buhay. Ano yung bangka, yung opportunity para tanggalin ka dyan. Maraming bagay na may dumating sa harapan mo para mag-decide ka. Minsan nakita mo na nasa kahirapan ka na, pinipili yung pamanatili dyan. Ngayon po isang bangka may dumaan sa'yo ngayon, tawag yan AIM Global. Nakasakay sa'yo. Anong pangako sa'yo na invite sa'yo? Dadali kita sa pangarap mo. Tutulungan marating na pangarap mo. Dalawa pwede mo sagot. Mauna ka na. Pwedeng sumakay ka? Pwedeng sabi mo, mauna ka na. Hindi ako babayaan ng Panginoon Diyos. Sana po, mga kapatid, mamaya po, pag tinanong kayo nung nag-invite sa inyo, ano bang, dahil mga baguhan pa yan, minsan ang tanong, sasali ka ba o hindi? Sana po maging matured kayo sa pag-decide. Yung 12,980, mawala man yan sa bulsa mo, kapatid, hindi katapusan ng buhay mo. Hindi yan ikahihirap mo. Mawala man yan, hindi katapusan. Ito pwede ikayaman mo. Tama ba? Dito po sa AIM Global, may mabilis, may mabagal. Pero isa lang po sinisigurado ko sa inyo. Kapag nag-AIM Global ka, sigurado ang tagumpay mo. Good morning!